No, kaya nga po sa atin kahit hindi pa tayo nagkikita ng personal, marami sa atin hindi pa tayo nakakapag face to face, but somehow we are learning, no, we are learning how to accept one another. Kasi tulad natin, no, in the past, sabi po sa Bible, we used to be God's enemy. Dati daw tayong kaaway ng Diyos, malayo tayo sa Diyos. But because of the grace of God, ay mapupunta kay Yahweh at ibibigay sa mga pari. Bukod sa tupang ibibigay ng nagkasala upang ihandog bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Lahat ng natatanging handog ng mga Israelita para kay Yahweh ay mauuwi sa paring tumanggap niyon. Kukunin ng bawat pari ang handog na ibinigay sa kanya. Verse 11, sinabi ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita kung ang isang babae nagtaksil sa asawa, nakipagtalik sa ibang lalaki, ngunit walang katibayang maipakita laban sa kanya sapagkat hindi niya nahuli sa akto. Verse 14, o kaya namay ang asawang lalaki naghihinala sa kanyang asawa kahit wala itong ginagawang masama. Ang babae ay dadalhin ng lalaki sa pari. Ang lalaki maghahandog ng kalahating salop ng harinang sebada. Ang handog na ito'y bubuhusan ng langis, hindi bibuhusan ng langis, ni sasamahan ng insenso, sapagkat ito'y handog tungkol sa pagseselos, handog upang hilinging lumabas ang katotohanan. Verse 16, ang babae ay dadalhin ng pari sa harap ng altar. Ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Pagkatapos, ilulugay ang buhok ng babae at pahahawakan sa kanya ang handog na harina. Samantala, ang mangkok na naglalaman ng mapait na tubig ay magpapalitaw sa katotohanan ay hawak naman ng pari. Ang babae panunumpain ng pari, sasabihin niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. Verse 20, ngunit kung nagtaksil ka sa iyong asawa, paparusahan ka ni Yahweh upang maging halimbawa sa iyong mga kababayan. Patutuyuin ni Yahweh ang iyong bahay bata at pamamagain ang iyong tiyan. Tumagos nawa ang tubig na ito sa kaloob-looban ng iyong tiyan. Pamagain ito at patuyuin ang iyong bahay bata. Ang babae sasagot ng amen, ako'y sumasang-ayon. Verse 23, ang mga sumpang ito isusulat ng pare sa isang sulatan. Huhugasan ito sa mapait na tubig at ipapainom sa babae ang pinaghugasan. Ito'y magdudulot ng matinding sakit sa babae. Pagkatapos, ang handog na harinang hawak pa ng babae ay kukunin ng pari, iaalay kay Yahweh at ilalagay sa altar. Ang pari ay kukuha ng isang dakot na harina mula sa handog at susunugin ito sa altar. Pagkatapos, ipapainom sa babae ang mapait na tubig. Verse 27, kung nagtaksil nga siya sa kanyang asawa, makakaramdam siya ng matinding sakit, matutuyo ang kanyang balakang at mamamaga ang kanyang tiyan. Sa ganitong paraan, hindi siya pamamarisan ng kanyang mga kababayan. Ngunit kung hindi siya nagtaksil, hindi tatalab sa kanyang sumpa at maari pa siyang magkaanak. Verse 29, ito ang tuntunin tungkol sa babaeng nagtaksil sa asawa. O kaya, kung naghihinala ang lalaki sa katapatan ng kanyang asawa, ang babae ihaharap sa altar at isasagawa naman ng pare ang lahat ng dapat gawin ayon sa kautusan. Verse 31, ang asawang lalaki ay madadamay sa kasalanan ng babae, kundi ang babae lamang. Kung talagang nagkasala, ang magdurusa sa ginawa niyang masama. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa bawat mga talata na amin pong napakinggan at binasa po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito upang kami ay makaiwas sa mga pagkakamali, pagkakasala,
Kaya maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming tulungan na maging malakas, matatag sa bawat mga sitwasyon po, Panginoon. Katulad ng mga nabasang ito sa bawat mga talata, ito po ay isang malaking biyaya para sa amin po, Panginoon, na malaman ang mga dapat po naming maunawaan dito po sa mga talatang ito, Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa bawat mga nagbasa po ng iyo pong mga salita, patuloy mga po silang pagpalain, at maging sa bawat mga nakikinig ng iyo pong salita, ito ay patuloy na umukit sa amin pong mga puso. Salamat po sa iyo, napakabuti mo, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya yun, maraming pong salamat, no, sa bawat isa po, at higit sa lahat tayo po ay magbibigay na ng kapurihan at patuloy na pag-aawitan sa Panginoon. Kaya handa natin po ang ating puso, ang ating sarili, ang buo po nating pagkatao ay ibigay po natin sa pagsamba sa Diyos. Kaya tawagin ko na po ang ating kapatid na walang iba, si Sister Beth Albelda. Sister Beth. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Dahil wala po si Kuya Vic, tayo po ay magbubukas ng ating mga Bible muna bago tayo mawit sa Lamentations chapter 3 verse 23. Basahin po natin. Sama-sama po tayong lahat na magbasa. O pastor, ako na rin naman yun. Kaya okay lang. Sige po. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan at sama-sama po tayong magpuri sa Lord. Pero magbabasa po muna tayo ng salita ng Diyos na makikita sa Panaghoy 3:23. Yan. Sabi niya sa Lamentations chapter 3 verse 23, kung babasahin po natin sa 22, ay mababasa po natin that the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is the faithfulness of God. Amen? Ang bawat pagpapala po ng ating Panginoon, ang kanyang katapatan ay sariwa bawat umaga, kaya nararapat lamang natin na pasalamatan siya sa bawat umaga na paggising pa lang natin. Ibigay na po natin ang ating pagpupuri sa Diyos, hindi lamang sa pagkanta natin pag Sunday afternoon, but every day na paggising po natin, tayo po ay matutong magpasalamat sa Diyos sapagkat ang pag-ibig niya ay nagmamaliw. Ito po ay daliwa bawat umaga. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong katapatan, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, nagpapasalamat kami sa pag-ibig mo na laging sariwa sa bawat umaga. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan. Indeed, your grace is enough for us. Lord, Panginoon, nagpapasalamat kami na patuloy na ikaw ang tumutulong sa bawat isa sa amin. And this afternoon, we just want to ask you, Holy Spirit, to just open up our hearts, Panginoon, ang aming mga isipan. Lord, tulungan mo kami. Bigay namin sa iyo ang pinakamainam na pagpupuri at pagsamba dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Okay po. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah.
on, bless him now. Say, Lord, you are good. You are good. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good. Yeah. People from every nation. From generation to generation, we worship. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Come on, sing it again. We worship you. Hallelujah. For who you are. Yeah. We worship you. We worship you for who you are. For who you are. Yeah. Who you are. And you are good. Oh yeah. Oh yeah. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa amin. We worship you because of who you are. This afternoon, Father, continue to move, Panginoon, within our midst. Continue, Lord, to touch every heart as we continue to worship you, God, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Praise God. Hallelujah. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Hallelujah.
Lord, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Walhati sa iyong dakilang pangalan, Ama, dahil nararapat ang lahat ng bagay ng ito sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa hapong ito. Patuloy na malwalhati ka sa aming kalagitnaan. Patuloy na ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming sasabihin. Lord, maitaas ka. And Lord, we declare victory over this afternoon sa lahat po ng gagawin namin. We claim, Lord, yung mga bagay-bagay that you have in stored for us. Patuloy na kayo po ang manguna at kayo po ang maitaas. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Yan. Pagpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maraming salamat, Sister Beth, at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon Diyos na buhay. Amen. Kaya yun po, maraming pong salamat. At ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga elemento. Tayo po ay darako sa ating komunyon. At pangungunahan po tayo ni Sister Grace. Sister Grace. Hi po sa ating lahat na mga taga-House of Refuge. Magandang hapon. Na-bless po ba kayo? I'm Yes. sure na-bless. Na-bless tayong lahat dahil isa na namang pagkataon na nagtitipon tayo. Kaya nga sabi sa ating mga inaral nung nakalipas, we are stronger when we are together. And because we are stronger when we are together, narito po tayo sa isang pagtitipon na dadaluhan natin ang pinaka-the best din na ating mga gagawin ang Holy Communion. Sabi sa aklat ng Psalms 103:5, every time na we partake sa Holy Communion, our youth is being renewed like an eagle's. Diba? Bumabata po ako dahil Jesus is done everything in the cross. Pagagalingin niya natin ang ating mga sakit at aayusin niya ang ating mga buhay. Pagyayamanin pa niya tayo sa mga pararating na mga araw. Amen. At yung may mga puting buhok diyan, iitim yan lahat. Kasi bibigyan tayo ng Panginoon ng maraming lakas na parang tayong mga agila. Hindi po tayo, lilipad lang tayo ng lilipad at ngumingiting masaya. Amen? Kaya dadako po tayo sa ating Holy Communion. Let's prepare ourselves. Sa aklat po ng Lucas 22, verse 19 to 20. Let's read. Verse 19, dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos. At kanyang pinaghati-hati yon at ibinigay sa kanila. Ang sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, the bread we stand for the living body of Jesus Christ. It was by His death that forgiveness of sins will be remembered and the blessing for His people who receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Let's partake the bread. Hallelujah. At sa verse 20 po, gayon din dumampot siya ng kopa. At pagkatapos, sinabi niya, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos, na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay magbuhos alang-alang sa inyo. The cup we drink, we claim that through shedding of His death, Jesus established the new covenant and the greatest grace and love for us sa ating mga taga-House of Refuge. May we learn love for Jesus for what He did. Hallelujah. Let's partake.
And tayo po ay magdadasal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Father, Son, and the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat sa pagtawag mo sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon, na nilinis mo na kami sa mga karumihan namin. Hallelujah. Panginoon, lagi mo kami pong turuan na maglingkod ng may takot. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa pagkikilala mo sa amin sa mga taga-House of Refuge. Sa bawat isa't isa po sa amin ngayong hapon, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat din sa mga biyayang ipinigay mo sa amin, sa lahat ng pagpapagaling mo sa amin, at sa lahat ng kaayusan ng aming mga buhay. Kaya sa hapong ito, Panginoon, magala ka sa aming mga gagawin at pupurihin ka namin. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank Hallelujah. you. Salamat, Sister Grace. Pagpalain ka natin, Panginoon. Yan, purihin po ang ating Panginoon sa lalong-lalo na po sa oras na ito. Ihanda na po natin ang ating patuloy na pakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon at bigyan po natin ito ng halaga, no? Itong ating pinakikinggan sapagkat ito ang maging lakas at patnubay sa araw-araw ng ating mga buhay na masarap, no, kapag laging nandyan ang salita po ng Diyos sa ating puso at isipan, nandun din yung pagpapala po ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, tatawagin ko na po ang ating pastor na siyang maghahayag ng salita po ng Panginoon, na walang iba kundi si Pastor Mario Albelda. Pastor? Maraming salamat po, Pastor. Magandang hapon sa ating lahat. Amen. Good afternoon. Kumusta po kayo? Kaway-kaway. So, sa iba't ibang panig tayo ng Pilipinas, at the same time, nasa Taiwan. Iba-iba, kuminsan iba-iba yung mga panahon na nadaranasan natin. But thank God, sapagkat araw-araw, the Bible says that the steadfast love of the Lord never ceases. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tumitigil. Amen po ba? No, hindi siya tumitigil na mahalin ka, hindi siya tumitigil na pagpalain ng buhay mo, hindi siya tumitigil na mahalin tayo sa ating mga buhay. Sabi ito ay laging bago at sariwa tuwing umaga. I'm sure ang bawat isa po sa atin, no, most of the time, kapag tayo, when we go to a market, no, at tayo ho ay bibili ng mga gulay, gusto natin parating sariwa. Kasi there's something in the fresh, no, yung mga fresh vegetables, fresh catch na mga isda, yung mga fresh na kinatay na mga karne. Kasi nga, parang nandun talaga yung bagong-bago pa, no? Hindi siya luma, hindi pa siya nag-expire. At ganoon din ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, na ito ay laging sariwa at bago tuwing umaga. So ngayon po, sabi nga ni Pastor Wilfred ay April 6, at ito ang unang Sunday, the first Sunday of the month of April. And for the next several months ay tayo po ay mag-aaral, no? Alam nyo, sabi nga natin, ang pakikinig o ang pagtanggap sa salita ng Diyos is the most exciting part of our worship celebration. Do you believe on that? No? Kasi dito, we receive something. Tumatanggap tayo. Parang we don't just gather for celebration, but we gather for receiving from the Lord. No? Yung tayo ay tumanggap ng mga salita ng Diyos, tanggapin natin ang pahayag at mensahe ng Panginoon para sa ating mga buhay. Kaya nga, if you want to maximize yung time mo being with us dito sa House of Refuge, no, dapat ma-excite tayo of receiving the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos, ang siya nagbibigay sa atin ng inspirasyon, it inspires us, it educates us, it motivates us, and most especially, it transformed our lives. Kaya i-maximize natin, no? Huwag nating sayangin yung panahon na tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. So sige, let's come to the Lord in prayer. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo sa hapong ito. Maraming pong salamat for the opportunity and the privilege to be able to receive from you.
Lord, binubuksan namin ang aming mga puso, aming mga kaisipan. And Lord, we're saying we are ready to receive your word. And we thank you, Lord, for the way that you are going to move in our lives. At tuloy na baguhin mo po kami, baguhin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Marami pong salamat at niluluwalhati ka namin sa hapong ito. Be magnified and be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So mga kapatid, nung po nakaraang buwan, tayo po ay nagkaroon ng series about the church. No? Sabi natin, as far as God is concerned, when the Lord Jesus Christ told Peter na sabi niya, upon this rock I will build my church and that even the gates of hell will not be able to prevail against it, no, meron pong purpose, no? Meron pong layunin ng Panginoon why He established His church. So we're saying na ang pagdalo po sa ating gawain is not all about listening, it's not all about dancing and singing, but most importantly, dapat natin maintindihan na meron siyang plano and layunin sa kanyang iglesia. The same thing that He has called us to be part of His church. Meron siyang purpose, meron siyang plan why He has allowed us to be part of a local church katulad po ng House of Refuge. Nakita po natin for the last several Sundays that one of God's purpose for the church is for us to be able to serve one another. No? Yung mapaglingkuran natin ng bawat isa. Kasi po, walang sa-isa yung ating pagdalo sa ating gawain o pagsimba sa mga gawain if we are not able, if we are not willing to serve one another. Alam niyo ba, si Lord Jesus, sabi niya, I have come to serve and not to be served. In other words, kung si Lord ang ating model, siya na nagsabi na naparito ako para maglingkod at hindi paglingkuran, dapat gayahin natin na bilang mga mananampalataya, bilang mga taga-House of Refuge, it is a must, it is very important for us to serve one another. Amen po ba? Amen. Malaki o maliit na kaparaanan, we should be able to serve one another. Secondly, nakita rin natin na ang layunin ng Panginoon sa iglesia niya is for us to be accepted, no, to be part of one another, no, to be belong, to be accepted by one another. Alam po natin na iba't iba yung ating mga upbringings, iba-iba yung ating mga ugali, iba-iba yung ating mga kinalakihan na mga panuntunan o prinsipyo sa buhay. But since God has allowed us to be part of His family, no, kinakailangan daw po tanggapin natin ang bawat isa. Irregardless kung ano man ang ating background, as long as you have received Christ in your hearts, you have become part of His global family, then we are to accept one another. Amen? No, kaya nga po sa atin, kahit hindi pa tayo nakikita ng personal, marami sa atin hindi pa tayo nakakapag face to face, but somehow we are learning. No, we are learning how to accept one another. Kasi tulad natin, no, in the past, sabi po sa Bible, we used to be God's enemy. Dati daw tayong kaaway ng Diyos. Malayo tayo sa Diyos. But because of the grace of God, we have been reconciled back. Tayo ay pinapanumbalik sa ating ugnayan sa ating Panginoon. So, we have to accept one another. Nakita rin po natin na hindi lamang pala pagtanggap at paglilingkod, but we are to be God's messengers. No, tayo ay tagapagpahatid ng mabuting balita. Pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Meron siyang confidence, meron siyang trust sa bawat isa sa atin that we will be fulfilling our purpose to be able to become God's messengers or message bearer. Pero hindi lamang po tayo tagapaghatid ng balita. We are also to be God's proclaimers, no? Tagapagpahayag ng magandang balita na binigay ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, ang pagiging bahagi ng isang local church ay hindi natin sasabihin na
parang ito ay isang club o asosasyon lamang na wala tayong gagawin. Meron tayong tungkulin, meron tayong responsibility because God has put in our hearts certain giftings and privileges na magagamit natin in order to fulfill His purpose. And of course, last Sunday, we talk about the church becoming a prayerful one, no? Na dapat tayo matutong manalangin kasi ang panalangin ay may kapangyarihan. As we have seen from the story of Peter in Acts chapter 12 verses 1 to 14, na kung saan nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon na gumana, no? Kumilos at gumawa sa buhay ng mga apostles. So, generally, ito po yung tinatawag nating plan and purpose of God for His church. Kaya po, mahalaga nag-aaral tayo. Amen po ba? Sino masaya sa Amen. ating mga pinag-aralan? Kaya po, this month of April, I think May hanggang June or July pa, grabe, marubdob na pag-aaral naman ang gagawin natin from the Word of God. Because dito ho, ay ating titignan ang ilang mga fundamental na mga katuruan sa Bible na dapat nating maintindihan. And in fact, hindi lamang po ito ngayon. Hindi lamang po ito ng mga nakaraang taon, but way back around almost 2,000 years ago, when noong ang tinatawag na Apostles' Creed or Nicene Creed was developed. Ano pong ibig sabihin nito? Ito yung credo. Ito yung mga bagay na summary of the things that we believe, no? Yung pong summary, kabuuan ng mga bagay na pinapaniwalaan natin at bakit natin pinapaniwalaan. So ito po ay ginawa ng mga apostles during the early years of Christianity at nangyari ho to doon sa lugar ng Nicaea. Kaya ho tinawag na Nicene kasi doon ho ginanap yung kanilang agreement. Doon ho ginanap yung kanilang pakikipagkasundo tungkol sa credo. No, ano po yung credo? Ito ang listahan ng mga bagay na kanilang pinaniwalaan at bakit nila pinapaniwalaan. And alam niyo ba mga kapatid, that tayo po bilang mga Christians today, bahagi ho tayo nitong kredong ito. And the most exciting thing is that meron tayong dinadasal. When we were not yet born again, meron tayong binabanggit na credo na most of us, we don't understand what does it mean and why do we recite itong kredong ito. Ano po ito? Ang kredo pong ito ay yung tinatawag sa Tagalog na sumasampalataya. Remember niyo ba yan mga kapatid, no? Alam niyo, ito hong kredong ito, the creed itself is not bad. Hindi ho ito anti-Christian. In fact, ito ho ang kabuuan. Ito yung summary of the things that we believe. Pwede ba natin basahin sabay-sabay mga kapatid? No, pwede nyo i-on yung mic, pwede rin hindi. Sige, sabihin natin sa Tagalog. Okay? Basahin natin na. Ready? Go. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na siyang lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Diyos Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, nanawag sa impyerno ng maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto hukom sa nangabubuhay na at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. May Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo. Sa ikawawala ng mga kasalanan, may buhay na muli ang mga matay na tao at may buhay na walang hanggan. I'm sure mga kapatid, for many of us, familiar tayo, no? Kasi nung di pa tayo born again,
we used to pray. Sino nagdadasal nito? Sino yung nagre-recite nito? Taas ang kamay, di ba? Tayong lahat po, no? Halos siguro tayong lahat, no? Minsan sa buhay natin, we recited this prayer. And as I was saying, mga kapatid, hindi ho to masama, hindi ho to anti-Christian. Kaya lang, marami sa atin, yes, dinasal natin ito, pero hindi natin naiintindihan bakit natin ito dinadasal. Ano ba ang katotohanan tungkol sa mga bagay na ito? Kaya nga po mga kapatid, dito po sa serye na gagawin natin, hihimayin natin ang bawat turo doon po sa Apostles' Creed. Titignan natin ano ba ang implikasyon nito sa ating buhay sa ngayon. So dapat po nating maintindihan na in this age of confusion, no? Ngayon pong panahon na maraming kalituhan, maraming mga tinatawag na doctrinal compromise, mga maling katuruan na nagkalat sa internet, no? Ang Apostles' Creed o yung pong Nicene Creed ay naghahatid po sa atin, nagbibigay sa atin ng isang klaro, it gives us a clear and foundational summary of our Christian belief. Baka meron ho kayong tanong dyan tatalakayin natin dyan o kaya i-PM niyo po ako. Pero hindi mo na kaya kasi sisimulan natin sa itaas, no, sa pinakauna. Alam niyo ba, nung panahon na ito po ay nasulat, ito hong Nicene Creed na ito, it was written during the time that there were controversy, no? Meron nung mga argumento, meron nung mga usapin tungkol sa mga doktrinang dapat paniwalaan ng isang mananampalataya. That is why in AD 325, kasama ng mga apostles, ng mga church leaders, no, doon po sa lugar ng Nicaea ay napagkasunduan nilang mag-usap ng tinatawag na credo. Ang credo, again, ay ang summary ng mga bagay na ating pinapaniwalaan at bakit. Bakit ito ginawa? In order to combat, para po masawata ang mga heresies, ang mga maling katuruan na nagkalat during the time about Christian belief. Di ba parang sa panahon din natin ngayon, yung tinanongan ni Pastor kagabi, di ba, sa Bible study, minsan marami mga taong magaling magturo na akala mo yung tinuturo nila katotohanan. But later on, pag pinakinggan mo, it will lead you into something na deceiving o ito ay maghahatid sa iyo sa hindi makatotohanang katuruan na galing sa Biblia. Kaya po kailangan nila magkaroon ng credo. At ang credo na to ang nagpapakita ng kabuuan ng kanilang pananampalataya. In fact, mga kapatid, ngayon pong taon ng 2025 ay pinagdiriwang ang ika-1700 year, almost 2,000 mula nung naitatag ang credo, ang sumasampalataya ako. And do you know that until today, it remains to be a trustworthy anchor for the church today. Ibig sabihin, pag may usapin ng doktrina, tingnan natin ang Apostle Creed, ang credo ng mga apostle. Titingnan natin kung tama ba ang isang doktrinang ipinapahayag sa atin sa ngayon. Kaya po, maganda maintindihan natin. Balikan natin yung mga tinatawag na ancient truth, yung katotohanan noong nakaraang mga panahon at ang kanilang ugnayan sa ating panahon ngayon. At ilan nga po sa mga pangunahin ito na makikita ho natin, no, sabi nga natin, itong credo nito ay ginamit ng mga Kristiyano noong unang panahon in order to declare what they believe, at ang credo nito ng mga apostles were used in order to summarize the fundamental doctrines of Christianity. Kaya po ngayon natitignan natin ang mga principles o panuntunan that we can learn based on the first three declarations. Ano po ang sabi? I believe in one God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth.
Ang ganda ho ng introduction, di ba? Very strong, very firm. Sabi nila, naniniwala ako sa iisang Diyos, makapangyarihang Ama, manlilikha ng langit at ng lupa. Kaya yan po ang titignan natin ngayong hapon. Ang mga katotohanan tungkol sa tatlong katagang ito, naniniwala ako sa Diyos, Amang makapangyarihan at manlilikha ng lahat ng bagay. Ready na ho ba kayo? Amen. Grabe, ang ganda nito. So una, sabi niya, I believe in one God. In other words, tayo pong mga mananampalataya today, tulad ng mga apostles ng unang mga Kristiyano noong unang panahon, naniniwala po tayo sa iisang Diyos lamang. Tulad po ng sabi dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 and Isaiah 45 verse 5. Ano po ang sabi sa Deuteronomy? Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amen. Very firm, very strong word from God to the nation of Israel. Di ba nabasa natin sa Exodus? Alam niyo ang mga tao, no? Lalo na yung mga tao nung unang panahon, they always wanted to look up for something, no? Gusto nila may makikita na kanilang sinasamba. Gusto nila meron silang mga imahe na gusto nilang sambahin. Kaya nga po napag-aralan natin that during the time that Moses went into the Mount Sinai, ano nangyari pagbaba niya? Bitbit niya yung 10 Commandments. Aba, yung mga tao gumawa ng rebulto, ng imahe ng isang golden calf, and they started worshiping that image. But God has to rebuke them. Kinakailangan silang sawatain ng Diyos and to tell them, pakinggan nyo, Israel, ang Diyos na si Yahweh, siya lamang ang tanging Yahweh. It's the same thing today, mga kapatid. Ang Diyos na pinapaniwalaan natin, we don't believe in many gods. We only believe in one God. Isang Diyos lamang ang ating pinapaniwalaan. At ang Diyos na ito ay si Yahweh. Alam niyo po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, di ba? Sinabi rin ng Panginoon sa kanila through Isaiah, inulit, I am the Lord and there is no other. Besides me, there is no God. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Palala kasi kita kahit hindi mo ako nakikilala. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakarami siguro hindi tayo ganun ka-guilty. Lalo na tayo, we have become members of House of Refuge. Pero mga kapatid, maaaring hindi tayo sumasamba sa mga imahe o sa mga rebulto. But tandaan niyo po, mga kapatid, that anything, no, anumang bagay o sino mang bagay na umaalis sa Diyos bilang priority ng ating buhay at pananampalataya, yan ay pagsamba na sa ibang Diyos maliban kay Yahweh. Kaya po tandaan po natin that in our faith, it is important, non-negotiable, no? Non-negotiable po na pinapaniwalaan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Amen. Hindi tayo mga atheist, hindi tayo mga tinatawag na naniniwala sa maraming Diyos. We believe in one God. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya today, we declare our belief. Dinedeklara natin, pinapahayag natin ang ating pananampalataya that there is only one sovereign God, no other, no, not many gods or self-made idols. No? Walang anuman tayong bagay na pinapaniwalaan. Kaya kung meron dapat maging priority ng buhay natin, walang iba kung hindi ang Diyos. Amen po. Amen. Hindi ang ating mga gadgets, hindi ang ating mga trabaho,
hindi ang ating mga negosyo, hindi ano ba mang bagay na ginagawa natin. Ang dapat natin maging number one priority in life is to believe and serve our living God. Kaya ang sabi ng mga apostles, this is what we believe. We don't believe in many gods. We believe in one God. Ano pa ang sabi rito? Not only an all-powerful God, but secondly, the God who is our Almighty Father. In other words, secondly, tayo po ay naniniwala sa isang Diyos na hindi lamang makapangyarihan, hindi lamang siya powerful God, but He is our Father Almighty. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 9 and Romans chapter 8 verse 15. Ang sabi po dito sa Romans 8:9, sa Matthew 6:9, ganito kayo mananalangin. Now, Jesus was telling his disciples, he was teaching them that this is the way you should pray. Ano daw ang babanggitin mo? Una, sabi rito, address God as your Father. Our Father in heaven. Ama naming nasa langit. Alam niyo po kasi ng panahon na yon, maraming iba't ibang konsepto tungkol sa pananalangin. Actually, ang context po nito, maraming mga religious leaders, they were praying a lot, no? Nagdadasal ho sila doon sa mga mga punto na nakikita sila ng mga tao. Nagdadasal sila ng paulit-ulit, but the thing is, hindi nila alam kung kanino nila i-address ang kanilang panalangin. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, you have to address your prayers. Telling him, sabi niya, sabihin niyo ang ganito, Ama namin nasa langit. Our Father in heaven. Wow! Ang sarap naman mga kapatid na mapagtanto natin na ang Diyos pala na pinapaniwalaan natin is not only a powerful God, but He is our Almighty Father. Ang tatay mo nasa langit. Ang tatay mo nandoon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Ang sarap pong maunawaan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay binigyan tayo ng karapatan na tumawag sa Kanya ng Abba, Abba, Father, Ama, Ama, Ama ko. So mga kapatid, tandaan po natin that when we pray to God, no, iisipin natin hindi lamang siya Diyos na all-powerful God. But secondly, ang sabi dito, He is our Almighty Father. And ito pong declaration na ito na nabasa natin sa credo ng mga apostles is actually a strong declaration. No, napakalakas itong kapahayagan na pinagtagpo o pinagsama yung katotohanan that God is so powerful, but at the same time, He is our Almighty Father. Ano is pagtatay? Ano ho ang ginagawa ng tatay? Umaabot sa kanyang anak, nangangalaga, kinakalinga ang kanyang mga anak. Amen. Ganun po ang tatay natin sa langit. Ang tatay natin sa langit, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng kakayahan, nagbibigay sa atin ng protection. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng isang personal at transformative na ugnayan o relationship sa ating Panginoon. Kaya nga po ang mga katotohanan ito is challenging us na bilang mga Kristiyano today, we have to trust God's omnipotence. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. But at the same time, yakapin natin ang kanyang kalinga, ang kanyang gabay na pinagkakaloob sa atin bilang kanyang mga anak. Alam niyo mga kapatid, hindi lahat sa atin nagkaroon ng tinatawag na ideal father in our physical family. Tulad ko po, lumaki ako sa isang environment na hindi ideal ang tatay ko.
But thank God that when I get to know the Lord Jesus Christ, nagkaroon ako ng Ama sa aking buhay. Hindi ko siya maaaring physically ama, pero siya ang Ama ko, no? Na nagbibigay sa atin ng lakas, kapangyarihan at karunungan tayo dahil sa tayo ay kanyang tinuturing na mga anak. So mga Amen. kapatid, we believe in one God. Secondly, this all-powerful one God is our ultimate Father. But thirdly, hindi lamang siya makapangyarihan, hindi lamang siya tatay na makapangyarihan, but He is also our Creator. Siya ang manlilikha. Siya ang gumawa ng langit at ng lupa. Grabe. No? Ang tindi ho nito, di ba? Siya ang lumalang. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay nakikita at hindi natin nakikita. In Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi ng Panginoon nung kanyang likhain ng buong mundo, nang pasimula in Genesis 1:1, in the beginning, no? God created the heavens and the earth. Wow, yung tatay ko, no? Yung tatay mo, yung tatay natin lahat, napaka makapangyarihan niya, that in the beginning, He made the heavens and the earth. In Psalm chapter 33 verses 6 to 9, ang sabi, sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha, ang buong daigdig kanyang nilikha ayon sa kanyang salita, ito ay lumitaw na pusa. Grabe mga kapatid. No? From that credo, I believe in God, the Almighty Father, the Creator of the heavens and the earth. Meron bang masama doon? Wala. Meron bang unbiblical doon? Wala. Kasi ang lahat ng bagay na ito ay nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos. That He is not only powerful, but He is a personal God. Yung bang pwede mo pala siyang makilala. Pwede mo pala siyang makadaupang palad sapagkat siya ang tatay natin, the Almighty Father. And at the same time, the Creator of the heavens and the earth. Mga kapatid, tandaan po natin, no? Alam nyo, if you're given a chance to travel, di ba? Marami tayong iba't ibang mga lugar na makikita. And mga kapatid, no, talagang amazing, nakakamangha na makita natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos sa ating kapaligiran. But not only the world, not only the natural creation that we have, but even us. Tayo po, when God created us, it was not an accident. Hindi ho nagkamali ang Diyos nung nilikha tayo. Anumang kahinaan, anumang bagay na meron sa atin, hindi ho nagkamali ng paglikha ang Diyos sa iyo. Alam niyo yung yung tinatawag na mga pattern maker, yun ang gumagawa ng mga paso, yung gumagawa ng iba't ibang mga kagamitan na made of clay. Hindi ho sila gumagawa with the intention of doing something na hindi maganda. No, lahat ho sila, gusto nila maganda yung gagawin nila. And that is also the same thing with God. We are not an accident, but we are the product of God's intentional work. Kung ano man tayo, ninais ng Panginoon na ito ang likhain niya sa ating mga buhay. Kaya po tandaan natin mga kapatid, na ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinapaniwalaan, isang Diyos na makapangyarihan. He is our Almighty Father, and He is the Creator and the Sustainer of all things. Sabi nga po, maging nakikita at hindi nakikita,
ang Diyos ang siyang lumikha nito. Kaya nga dito po sa Revelation chapter 4 verse 11, ang sabi sa Tagalog, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa kayong kagustuhan, sila ay nagkaroon ng buhay at nalikha. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure we were created. Mga kapatid, lahat ng bagay na meron sa atin, lahat ng bagay na meron sa buhay mo, sa katawan mo, you were made according to God's plan and purpose. At ang purpose na ito ay yung sambahin mo siya sa buhay mo. Siya ang maging number one priority ng iyong buhay, sapagkat siya ang ating Diyos, makapangyarihang Diyos. Siya ang ating makapangyarihang Ama, at siya ang lumikha at nagmamay-ari ng lahat ng bagay na meron sa ating daigdig. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos na makapangyarihan. We don't just recite I believe o sumasampalataya ako, kundi damdamin natin, no? Namnamin natin ang mga katotohanang taglay ng mga salitang ito. I believe in one God, the Father, the all-powerful God, the Almighty Father, and the Creator of all things. Mga kapatid, magdiwang tayo at magsaya kasi binigyan tayo ng Diyos ng privilege to be able to call Him as our Father. Our Father in heaven, nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, for giving us, for choosing us and giving us this privilege na ikaw ang aming sambahin, ikaw ang aming maging tatay ng aming buhay, at ikaw ang siyang manlilikha at sustainer ng lahat ng bagay sa daigdig na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy namin ilagay sa aming mga puso at kaisipan that we will worship you only. Ikaw na Diyos sa makapangyarihan, aming tatay, at makapangyarihan manlilikha ng lahat ng bagay. Lord, we thank you and praise you this afternoon. We worship you, we honor you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Okay, Hallelujah. Pastor. Gagawin po natin, no? Mula ngayon din po ito, magkakaroon tayo ng mga 5 minutes na reflection sa mga natutuhan natin sa salita ng Diyos. Okay ba yon, mga kapatid? No? Gusto ko medyo himayin ninyo, pag-usapan nyo ng konti, what did you learn? What is your takeaway from our message this afternoon? Okay? So meron na tayong 5 minuto, magbe-break tayo into rooms bago tayo dumako sa prayer for the UPG. Mag-usap kayo, and then you pray for one another based on what we have heard sa mensahe ngayong hapon ito. Okay ba? Okay. Amen. Ayan. So, mag-join ho tayo sa room. Tapos, babalik tayo ulit ng sama-sama. So, yung ating mga leaders, yung ating mga kamanggagawa will be facilitating. Siya yung magtatanong sa bawat isa sa atin kung ano yung ating natutuhan. Ano yung takeaway mo? Ano yung gagawin mo from the word that we have received this afternoon. Okay? So join po tayo sa room natin. We only have about 5 minutes and then babalik tayo lahat. Okay? So join po tayo.